sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalak sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ng mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao.
ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat kaling gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga niyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi ni Abraham sa kanya, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Coasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Masama po ba ang kayamanan? Siyempre, sasabihin natin hindi, sapagkat tama nga namang ang yaman ay biyaya rin naman. Dangan nga lamang kung meron na tayo nito at kung naghahangad man tayo nito, dapat po sigurong maging maingat tayo sapagkat ang yaman, gaya ng ipinapahiwatig ngayon sa Ebanghelyo, ay napakadelikado. Bakit nga? Alam po ba ninyo na sa Biblia, ang isa sa mga paksa na maraming beses pinagtuunan ng Panginoon ng pansin ay ang kayamanan. Pwede nating sabihin na dahil ang kayamanan ay biyaya din naman. Pero bakit kaya mas marami pang beses nagturo si Jesus tungkol sa kayamanan kaysa sa kalangitan?
Hindi nga ba't ang kalangitan ay biyaya din naman? Besides, anong mas mahalagang biyaya sa dalawa? Ang langit ba o ang yaman? Hindi ba't ang kalangitan? Kaya't yung maraming beses o napakaraming beses na diniskas ni Jesus ang kayamanan ay dapat magpakita sa atin ng kanyang kaseryosohan. Naggabayan tayo sa bagay na ito. Sapagkat alam din naman natin na ang pagkakaroon ng maraming yaman o paghahangad ng maraming yaman, ang ugat ng hindi man lahat ay majority ng mga kasalanan. Yes, ang sabi ni San Pablo sa 1 Timothy 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa yaman, ang ugat ng kasalanan. Hindi yung yaman, kundi yung pagmamahal sa yaman. Kaya lang, paano magkakaroon ng pagmamahal sa yaman kung wala namang kayamanan? Hindi nga ba't yung pagkakaroon natin ng maraming yaman at paghahangad natin ng maraming yaman ang siyang nagiging dahilan para mahulog ang ating puso sa kayamanan upang ibigin natin ang kayamanan? Yan po ang sinasabi natin kanina na bagamat hindi naman inherently na masama ang pera o kayamanan, ay dapat pa rin tayong mag-ingat sapagkat may pinsala na naidudulot yan. Siguro naman po ay narinig ninyo yung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 19:24 na madali pang makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Take note ha, ang isang mayaman. Hindi sinabing madali pang makapasok sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang taong nagmamahal sa kayamanan. Ang sabi, basta mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Kaya nga po, bagamat hindi naman masama ang paghahangad ng pera o kayamanan, again, maging mga ingat tayo. Sapagkat po pwedeng makisabay ang diablo upang gawing sumpa ang inaakala nating pagpapala, ang pera o kayamanan. At narinig nga po natin sa ating ebanghelyo kung paano ito naging sumpa sa isang mayaman. As you can see, hindi naman maituturing na masama yung mayaman sa ebanghelyo sa standard ng mundo. Hindi naman sinabing nakuha niya ang yaman dahil sa panluloko o panggagansyo o dahil korap ang taong ito. Hindi naman din niya pinaalis, minura at sinaktan si Lazaro. Yun nga lamang nang dahil sa yaman niya, masyado siyang naobses sa sarili niya at sa pera niya kung paano niya i-enjoy at pangangalagaan ng mga ito na siya namang naging dahilan upang makalimutan niya ang Diyos at ang kapwa niya sa katauhan, Lazaro. And this clearly shows how money can be very dangerous sapagkat kaya nitong pasamain kahit ang hindi naman likas na masamang tao. I mean, yung hindi naman nagnanakaw, yung patas namang magtrabaho, magnegosyo, yung tumutulong naman kahit papaano sapagkat yung mayaman ay pinapayagan naman makapulot kahit papaano ng mumong nalalaglag mula sa kanyang hapagkainan si Lazaro. Kasi nga nakaka-addict ang pera. Nakaka-addict ang kayamanan. Nakakakuha ito ng focus natin, nakababahal ito ng prinsipyo natin, nakapagpapabago ito ng priorities natin. Sa madaling salita, nakakagulo ito ng buhay natin. Ilan na yung mga taong kilala naman nating matino sana pero nagbago, napasama ng pera. Nandiyan din yung mga politiko na sa palagay ko naman ay nung una ay naghangad talagang makapaglingkod ng tapat sa bayan pero nang nasa posisyon na ay nasira na ng kayamanan. Nandiyan ang mga doktor, nurses, lawyers at iba pang mga hindi magampan ng matino ang kanilang trabaho dahil nagmumukhang pera. Nandiyan ding may mga pare at maging mga madre na nasisira ang ministeryo dahil sa pera. At ilan ng pagkakaibigan, ilan ng samahan, at ilan na rin pamilya ang nasira na paghiwalay ng pera. Kaya mag-ingat po tayo sa pera. Huwag po tayong maghangad ng sobra-sobra. Because wealth is a tyrant that can demand our loyalty without us knowing it. Nakaka-addict nga kasi. We might think that we own it, when in fact, it is owning us already. Aalagaan mo kasi, puprotektahan mo kasi, palalaguin mo kasi, hanggang sa magiging priority mo na kasi. Lalo pat kung sasabihin sa iyo at sa akin ang puso natin, kailangan mo yan. It will give you security. It will give you freedom. Give yourself a break naman. Deserve mo yan. Ang puso natin, ang sabi nga sa ating unang pagbasa, ay pandaya at
walang lunas ang kabulukan, which basically means na ang puso natin ay hindi natin dapat pinapakinggan. Manapa ang paniwalaan natin ay ang Panginoon natin na nagsabi sa atin sa Luke 12:15, mag-ingat daw tayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. And then sa verse 32 ay maliwanag na sasabihin din niya sa atin, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugkod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian na maliwanag na pahayag ni Kristo para sa atin upang hindi tayo magtiwala sa kayamanan o sa kanino man. Kasi dito ay tinawag niya tayo na munti niyang kawan. Ibig sabihin, siya ang ating pastol. Alam naman natin kapag ang pastol natin ay ang Panginoong Diyos, ay hindi tayo kailanman magkukulang. Ikalawa, ipinapaalala sa atin ng bersikulong ito na meron tayong Ama sa langit na alam naman nating napakabait, way more than our fathers here on earth. At sinabi rin niya sa atin dito na ibibigay sa atin ang kaharian sapagkat ang Diyos ay ang ating hari na may kapangyarihang magbigay sa atin yan. Iyaan ang security na dapat nating panghawakan at panaligan. Hindi ang security na naidudulot ng kayamanan. Sapagkat maaring maraming maibigay sa atin ng pera o kayamanan, pero lahat ng yan ay kayang ibigay sa atin ng Diyos. On the other hand, hindi lahat ng kayang ibigay sa atin ng Diyos ay kayang ibigay sa atin ng kayamanan. Again, ituring nating biyaya ang kayamanan, pero mag-ingat po tayo na hindi yan pahalagahan. Dahil delikado po yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na maging maingat sa kayamanan. Mapag-ingatan ko na hindi ito ang mahalin ko sa buhay ko, ang maging prioridad ko, na hindi nito mabago ang mga pinahahalagahan ko, ang mga priorities ko. Unang-una, ang relasyon ko sa iyo. Ikalawa, ang relasyon ko sa kapwa ko, lalo na sa pamilya ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na gamitin ang pera sa kabutihan upang hindi ako magkamit nito sa kasalanan. Tulungan mo po ako na magkamit ng pera na alam mong tama lang, na hindi ko ikalalayo sa iyo, ikapagkakasala kailanman. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag inuna mo ang Diyos. O hindi nga ba't yun ang pangako niya? Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given you. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw ay wangis ng Diyos. Hindi ka dapat magmukhang pera.
sapagkat ang pagpapahalaga sa pera ay kakulangan o kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Minsan lamang ako darang sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuti maaaring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ginaganap namin ay maisalob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisalob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal ay yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagmamahal, kaakibat ng didig. Langit, kayamanang di mali. Duwang walang kahulili, sining na di makatkat sa isip, sa mundo'y di makamit ang gintong pagmamahal, kayamanan ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isayo huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay kumata. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatiang Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na birin ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na ibinibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet upang mas makilala pa ang devotion sa Kanya, lalo pat napapanahon reconciliation ang mensahe niya. Salamat dahil din sa inyo, nakakatulong tayo sa ibang parokya. At gayon din, nakapag-maintain tayo ng ating simbahan, lalo pat may pinag-iipunan din tayong paayos na patio. Salamat po sa inyong suporta. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging alisay. Ang birhen mong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig